Magkachikahan na kami sa Instagram before. Ayan, so nag-meet kami sa Fashion Forward. So ituloy na natin na tong topic na. Ano yung ginagawa mo sa buhay mo? So today's episode is going to be very exciting. Bakit ka mo? Dahil kasama ko yung mga kaibigan ko at katulad ko ng mga stylist din dito sa Dubai. For sure, kilala niyo na itong mga to. Kaya nasabi kong exciting kasi ito yung unang collaboration ko. And I am very happy to announce sa mga hindi nakakilala kay Miss Grace Soriano, siya po ay isang stylist dito sa Dubai and a watch dealer. Wait lang Watch trader. Sorry, not dealer. So sorry. Oh my guess pa tayo. Ulitin ko lang ha. She's a watch trader. Hindi lang basta watch. We're talking about luxury watches like Rolex, Because Patek. I love expensive things. I know, right? Bakit ba sabi niya ng Patek. Yeah, so yun yung trabaho ni Grace. At saka ano ba yung ginagawa mo, Grace? Madami, nagluluto. Online ko. I think ang hindi nila nagagawa ni Grace yung mag-live selling. I think mangyayari yan anytime soon. And of course, we also have Ivan Kabatit here. Hello. Ivan, KFC, hello. Please introduce yourself. Ano ba yung ginagawa mo sa buhay mo? Na hindi pa nila alam. E-com stylist. So normally I deal with online shops, and also content creation. So yun yung specialty ko. So yung mga hindi nakakaalam kung ano ibig sabihin ng e-com, ito po yung nakikita ninyo when you buy or when you shop online. So yung mga models doon na nakasuot ng damit, so yun yung ginagawa ni Ivan. Binibihisan niya yung mga models ng mga damit o ng mga products na binibenta nila. Hindi na namin sasabihin kung anong company ni Ivan, baka mamaya mahingi pa kayo ng discount. So ituloy na natin na tong topic na to, okay? So, yung topic ngayon is something very special to my heart. It's because it's something that we all do. I've been in this industry for about 5 years now. I think ikaw din, ano? More or less 5 years na rin na. Sabay tayo Grace, di ba? Yeah. Yes. Almost sabay kami kay Ushi nag-intern. Nag-intern, yes. Okay. So, bago natin ito umpisahan, ano muna tayo? Balikan lang natin kung paano kami nagkakilala. Okay. I think Ivan and Grace worked together with Ushi and then na-connect ako sa inyong dalawa. Tama ba? I met you in a fashion show. Sa Fashion Forward. Kailan na? Fashion Forward. Fashion Forward. Kasi kami ni Grace, magkachikahan na kami sa Instagram before. Ayan, so nag-meet kami sa Fashion Forward. So sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Fashion Forward, it's a fashion event here in Dubai. Isa siya sa pinakamalaki actually. Actually, pinakamalaking fashion event dito sa Dubai, right? So, sobrang bongga ng event na yan. But unfortunately, wala na Fashion Forward ngayon because of the current situation. So na-meet ko si Grace doon. Naaalala ko pa, vividly, ang suot mo nun is parang mustard na suit. Oo, tapos meron kang gusto na super parang Ibang rin niyang shoes. Avant-garde. Yes, avant-garde na shoes. So sabi ko, itong girl na Kasi to na... used to design shoes. Yes. Yes. See, so yung mga hindi nakakaalam, Grace is a stylist, a watch trader, and a shoe designer. Grabe, no? Ang next yan, carpenter. Grabe, Grace, alam mo, ngayon ko lang na-realize, you're such an inspiration pala, no? Oh my God. Ayan. So, doon kami nagkakilala. So, nung nakita ko, sabi ko, sino itong babaeng ito? Iksitong buho? Pero ang lakas ng dating. At si Kel, bilang very business-minded. Alam mo yung ginagawa Business. Gusto mo pa yung business natin shoes mo? Sabi ko, inano ko siya. Sabi ko, alam mo, Grace, ang ganda ng mga shoes mo. Parang malaki yung potential niya ng pagkakitaan natin ng pera, no? Pero hindi na tuloy yun, guys. Kasi nga, marami kami naging priorities. Alam mo na. Tapos, Nag-focus tayo sa fashion. yes, Mga fashion style. yes, nag-focus kami sa fashion. And doon na kami nag-start. Tapos si Ivan naman, Busy na ako dun sa career. Di ba nag-shift ako from corporate to fashion? Tapos that time, may full-time job ako. alam mo, Ivan, may nakalimutan ka. You forgot to mention na, expert ka sa mga suit, di ba? Men's suiting, di ba? Kasi Ivan, guys, Specialty ko yung mga men's suits, tailoring, mga dapper, sartorial. So yan pala yung specialty. I forgot. yun. Lahat ng measurements ang babagsak yung sleeves. Yes, yes. Sa FYI lang, sa mga hindi nakakilala kay Ivan, nagtatrabaho siya, he works at one of the oldest tailoring company here in Dubai. So when you say one of the oldest, talagang sobrang tagal nila. They are the oldest. Okay, fine. Okay, galit ka ba? Yeah, so, ayan na. So, sabi niya, Info,
sabi niya, one of the oldest daw. O, di ba? One of the oldest. How long have you been in this industry? When you shifted to another career? I think 5 years, since 2016. Since 2016, tapos nag-move ka to another career. Okay. So, kung mapapansin nyo guys, we're all stylists in different fields, okay? But hindi lang kami stylists, okay? We also do personal shopping, personal styling, and fashion styling. So, yung topic na yun, siguro i-discuss ko na lang yun, o i-discuss namin yun some other time. Pero magpo-focus muna tayo as a styling in general. Bella, hindi ko makakawag. Bella. Okay lang. Bella. Ito, special guest. Ayun. So kaya kayo nandito, kaya kayo ang guest ko. It's because gusto kong itanong sa inyo on your own perspective, on your own words, kung ano ba talaga ang pagiging stylist, di ba? Kasi we've been getting a lot of questions even before pa na para bang, what do you guys do? Ano ba yung ginagawa ng stylist? How are you guys being compensated? Siguro stylist kayo, ang dami nyo nakukuha mga freebies, di ba? Parang lagi kayong nasa mall. So bigyan natin sila ng mas broader idea kung ano ba talaga yung ginagawa na. Kasi madaming, when you say a fashion stylist or a stylist, it doesn't just mean na, alam mo yun, nandun ka sa magazine. Kasi ito yung common na nilagay na you're Common notion. Oh, yes. When you say you're a stylist, pwedeng iba-iba. Yes. Like for me, for example, I'm a personal shopper and personal stylist. There's also like an editorial stylist, like, you know, what we do. For magazine. That's for magazine, and then commercial styling. Siya commercial, tapos ako naman more on e-com styling. E-commerce. Yes. So, depende kung saan Saan category ba? Kasi ano yun parang ang lawak kasi pag sinabi mong stylist kayo. Hindi lang naman yan isa. So, katulad na sinabi ni Grace, maraming field yan. Okay? Parang doctor. Nasa sayo na lang yan kung saan mo gusto mag-focus. Pero kasi kami, since we studied styling talaga in a broader way, kaya siguro mas marami lang kaming mas alam na field. Yeah. But at the end of the day, we also have a specialty. Like Grace, she does a lot of celebrity styling and fashion styling. Ako naman more of commercial and brand campaign and fashion styling. And then si Ivan naman more of e-commerce naman to and tailoring. Those categories still fall as a stylist or as a ginagawa ng isang stylist. So, pag nagsama-sama mo kaming tatlo. Ang tawag doon rayon. Mafia na. Mafia na yun. Mafia. Sa mga hindi nakakaalam sa inyo, we've been together for almost 5 years na ngayon. 5 years na, ang hirap makipagplastikan. Oh my God! Struggle is real. Saka lagi kami naliligaw. Saka Saka budol is life. pero grabe, alam nyo guys, kung siguro na-start ko tong vlog na to 5 years ago, siguro mas nasubaybayan nyo kami how we grow as a stylist, saka kung paano kami umattend ng event, name for the fun. Exactly. Ang hirap nitong vlogging. Pag nandun ka na sa event na nakikipag-socialize ka na, parang hirap na. Totoo. Hindi mo maano yung moment. Like, yung we enjoy, pero we had fun. We had a great time. Super. We had a great time. Lagi kaming uuwi ng masaya. At nangyay, At mabigat ang bag. At mabigat ang bag. May bleep ba dito? Bleep. Pero guys, sa totoo lang, masaya maging stylist. Pero it's not all about glamour. Yes. It's not all about shopping, guys. You know, sometimes when people like send me message, oh, I love what you do, sana all, all, sana ganyan. all, How to yeah. be you. Minsan na naman parang napapaano ka, kung Alam mo lang. True. So, ganyan din sa DM, mag-slide sila ng DM na, uy, sana po maging stylist rin po ako, ganyan. I love your work, I love your job. Guys, ang dami pong damit na pinaplansya. Ano po, stylist, yan yung taas. Pero yung planchadora po talaga kami. Guys, sa mga hindi nakakaalam, minsan, pag stylist ka, or actually madalas, tayo lang pa may mga projects kami, yung stress level, minsan mas mataas pa sa amin. So, whether you believe us or not, sobrang stressing din ang pagiging stylist. Just like any other job. Kung sa palagay nyo, sobrang glamorous siya, nagkahamali kayo. Every project, kapag kunwari, for example, prep day, ako Yes, personally, I always have this moment na, gusto ko ba talaga itong ginagawa ko? Yes! May question mo na yung sarili mo. Bakit ko ba tinanggap? Alam mo, I remember nung isang sinabi mo sa akin, yung tumawag ka, babe, meron ka bang ganyan? Meron, babe. Eto, babe. Meron. Sabi ko, meron naman. Eto, babe, meron ka naman. Anong kailangan kong gawin
Sabi ko, babe, wala eh. Tapos sabi mo sa akin, babe, parang tama ba itong pinapasok ko? Sabi ko, okay ka lang ba? Hindi ko nga alam kung okay ako eh. So may mga moments kami na gano'n, na parang tinatanong namin ng mga sarili namin kung tama ba itong pinasok namin industry. Kasi guys, hindi talaga Hindi siya siya madali. Nalala mo na collab tayo with this e-commerce shoot. Tapos ang daming Oh my God, bigla ako. Hindi ako mag-steam, bahala ka dyan. Di ba mo munang isplok yan? Kasi magandang istorya yan eh.